Just now, grabe, nilaglag ang kapatid Tulfo. Nag-resign na? Aba. PBBM VP Sara nabigla. Ben Tulfo ikinanta na. Aba. Etong videong ito na ating mapapanood ay nagmula kay Banat Kapanig TV. At syempre ito ang inyong lingkod na si BT na magbibigay ng reaksyon at komento dito sa videong ating mapapanood. So wag na natin pagtagalin at sabay-sabay na nating panoorin ang laman ng video na hatid sa atin ni Banat Kapanig TV at bibigyan natin ng reaksyon ng balitang ito. Pasok! Pag-uusapan natin ngayon, ito po, no, nagtataka tayo. Bakit po panay bira ngayon ni Ben Tulfo? Dito po sa kanyang kapatid, lalong-lalo na si Idol Raffy Tulfo. Talo-talo na ba? Bakit po kaya si Idol Senator Raffy Tulfo? Lang si Ben Tulfo to ng bitag. Ipabitag mo. Yan mga ipabitag mo. 22,000 lang, 48,000. Pero nung binanatan niya, ang kanyang kapatid, nakababatang kapatid na si Idol Senator Idol Raffy Tulfo ay biglang pumalo. Opo. Opo, si pumalo po sa 100,000. 100,000 na po, no? Buhat nung tinapik niya, binanatan niya ang kanyang mga kapatid. Ha? Tungkol muna dito kay Raffy Tulfo, yung pamamahiya umabot ng 427,000. Kaya ginanahan. Ito ulit na namang bitag live. Ito ang pamagat. Mali ng mga utol ko. Di ko mali. Sinong pinagluloko ng mga ito? Yan po ang sinabi ni Lolo Ben Tulfo. Tito Ben lang. Ako sa tingin ko yun eh. Pero nung nakita ko po yung excuse me po. Yung nakita ko po yung sa anong tawag, yung latest senatorial survey ng grupong Magdalo. Puta, pasok si Ben Tulfo. Sabi ko, kakaiba to. Ha? Baka tumakbo to. 2 Tulfo na naman ang papasok. Tatlo na ang Tulfo. Aba, ibig sabihin, parang tactics lang yung ginagawa ni Ben, no? Oh, di ba? Pero nagkakatalo silang magkapatid. Oh, tingin nyo ba, mga katunay, magkakatalo ang si Raffy Tulfo tsaka si Ben Tulfo? Aba? Baka magkahamon na ng boxing yan. Yari tayo dyan. Puro Tulfo na. Natutuwa ako. Ito real talk po. Natutuwa ako kasi ang lakas ng impact nun yung bira ni Ben Tulfo. Ang lakas ng impact niyan kasi Tulfo siya tapos binibira niya. Hinahamon siya ng mga netizens. Hinahamon siya si Lolo Ben eh, no? Ay hinahamon siya ng netizens na kayo, kala ko ba pare-parehas kayo? Bakit? Yung binanata niya si nag 427,000 yung views niya. Po siya, syempre si Raffy talagang million-million yan, 'di ba? Mga views ni Raffy. Oh, dami na nakita ni Bitag na malaki pala ang views niya. Pag binanatan niya ang kanyang mga kapatid. In fairness po, maganda po yung mga punto nito ni Ben Tulfo, no? Sa akin lang, baka ganito lang mangyari yan eh. Si Rendon Labrador ba yun? Saka si Ben Tulfo, di ba, nagkabanatan yan? Tapos nakita natin may picture silang dalawa. Or social media lang, kumbaga parang content lang. Baka ganito din naman na nangyayari, Sir Ben Tulfo, na kunwari, binibira mo si Senator Raffy. Tapos mamaya, nakita kayo magkaakbay, tapos nagiinom-inom kayo dyan. Kasi nasabi nga Sir Rodong na malaki ang views kapag binira si Raffy Tulfo. Aba, okay to, effective. Kapatid niyan. Kasi nakita natin, tupad, no? Mukhang ito, mukhang sa kapatid niyan, dahil Office of Senator, inanuhan, Tapos nakalagay, tupad payout. Ano yung kakampi mo? Ganun ba yung kay Tulfo? Kakampi mo ang yan. Mula po kay Office of Senator. Sabi nila, yung mga kinokoberan daw, yung mga anak daw ni Raffy Tulfo, sabi ng mga netizens. Hindi ko naman po alam kung, hindi ko kilala yung mga anak ni Raffy Tulfo. Anyways, ganito po yan, no? Yun nga, no, siguro tinatantya niya pag sumikat siya meron ng survey na pumasok siya. Pumasok sa Magic 12 to si Ben Tulfo. Kaya hindi po natin alam. Sa isang banda maganda po yun na in-expose niya, pero hindi yung pag-expose niya
malembot eh. Hindi po yung kinukundina niya yung mga kapatid eh. Yung pagkukundina niya yung hanggang doon lang sa parang trabaho lang, walang personalan. Ano? Pero ako nakakatulong yan sa kasi alam naman natin na baka malaki ang posibilidad na si Rapi Tulfo yung maging mahigpit na kalaban ni BP Sara sa 2028, no? Kung hindi ma-expose na ma-expose. Maganda yan na ang nag-expose na yung kanyang kapatid mismo na si Ben Tulfo. Kaya lang nakakakababaw po diyan, baka ma-promote natin na ma-promote si Ben Tulfo, yung pala nagpapa-promote lang. Tapos magiging senador. Ang dami na nating magkakapatid na tandem. Tactics kasi. At saka sa tingin ko naman, no, hindi naman para taluhin ni Ben Tulfo yan basta-basta. Hindi niya rerektahin, talagang bibirahin yan. Kung may nakikita siyang mali sa ginagawa ni Rafi Tulfo. 'Di ba? Kahit pa paano is blood is thicker than water pa rin. Yung ika nga nila kay Senator Amy at kay PBBM. Now, malay natin, ginagaya lang din ni Ben Tulfo yung taktika ni Senator Amy. Kaso naman si Senator Amy, iba naman ang lagay ni Senator Amy sa lagay ni Ben Tulfo. 'Di ba? Si Senator Amy is pinapangalagaan niya ang kredibilidad ba 'yon? Tama ba 'yon, mga katunay? Ng mga Marcos, lalong-lalo na ng kapatid niya. 'Di ba? Now, wag mapunta o makinig doon sa mga alitap-tap na nag-iimpluwensya kay PBBM, sa presidente natin, ng hindi maganda. Kasi si PBBM ang nagsasaper sa mga ganyang nangyayari. Iniiwas siya ni Senator Amy, tinutulak siya palayo sa mga ganong klaseng tao. Pero ito ko si Ben Tulfo is ganun ang ginagawa niya kay Senator Rafi, is mauunawaan mo. Pero kasi kung binabatikos niya na merong si Senator Rafi, kaya niya bang gawin yung ginagawa ni Senator Amy? Diba? Na halos talaga ilaglag talaga lahat ng kahit kadugo mo pa talagang babanatan at babanatan mo. Kasi nga hinahanap ng iba, bakit si Senator Amy hindi binabanatan si Bongbong? Hindi niya nga babanatan yun. Siyempre, doon na tayo, kapatid niya yun eh. Kasi wala namang ginagawang So papalagay natin, sige, naiisip ng iba, hindi naman kikilos yung mga alitap-tap yan kung hindi inuutos ni Bongbong eh. Ang problema nga po, hindi ganun na nangyayari. Yung mga alitap-tap ang nag-uutos kay Bongbong eh. Di ba? Kaya nagkakaganon. Yung mga alitap-tapan lumalason sa utak ni PBBM, kaya nagkakaganon tayo. Kaya yun ang pine-prevent ni Senator Amy. No? Alam naman natin si PBBM, pangiti-ngiti lang yan. Si Senator Amy naman is hindi nila kinakaya, kumbaga sa hindi mo ako malalagyan. Importante sa akin ng taong bayan. Importante sa akin makapaglingkod. Kaya hindi mo ako madadaan sa hilot-hilot. Diba? At saka kung tatakbo si Senator Amy, mananalo pa rin yan. Hindi niya na kailangang manira ng tao, di ba? Hindi niya na kailangang makisali sa ganyan. Marcos yan eh. Kilala, Amy Marcos yan eh. Di ba? Hindi niya na kaya mataas ang nakukuhang boto niya sa senatorial. So kasi Ben Tulfo is merong iniisip o may plano na tumakbo dahil kapag binabanatan si Senator Rapi is lumalaki ang views para ma-promote. Ay, nako, wala lang. Totoo ba yun? Sir Ben. Ako bilib din ako kay Sir Ben eh. Matatapang ang mga Tulfo pero nangyayari sa mga Tulfo ngayon. Sabi sa inyo, mga sir, wag na kayo pumasok sa politika, magulo yan eh. May intriga lang talaga kayo dyan. Yung mga anak ni Rapi Tulfo eh. Anyways, ganito po yan, no? Yun nga, no, siguro tinatantya niya pag sumikat siya meron ng survey na pumasok siya pumasok sa Magic 12 to si Ben Tulfo. Kaya hindi po natin alam. Sa isang banda, maganda po yun na in-expose niya. Pero hindi, yung pag-expose niya, malembot eh. Hindi po yung kinukundina niya yung mga kapatid eh. Yung pagkukundina niya, yung hanggang doon lang sa, parang trabaho lang, walang personalan. No? Pero ako, nakakatulong yan sa, kasi alam naman natin na baka malaki ang posibilidad na si Rapi Tulfo yung maging mahigpit na kalaban ni BP Sara sa 2028, no? Kung hindi ma-expose na ma-expose. Maganda yan na ang nag-expose na yung kanyang kapatid mismo na si Ben Tulfo. Kaya na nakakakababaw po diyan, baka ma-promote natin na ma-promote si Ben Tulfo, yung pala nagpapa-promote lang. Tapos
magiging senador. Ang dami na nating magkakapatid na tandem-tandem. May magkapatid na Cayetano, magkapatid na magkakapatid Estrada. Na lang, no? Ha? Ngayon, may magkapatid pa na Tulfo. Tatlo, kung sakasakali, no? Kasi nariyan pa si Rafi, tatakbo pa si Erwin. Pag tumakbo pa to si Ben Tulfo, 3 Tulfo na, puta. Ang gulo siguro. Tapos, habang nag-hearing sila, nagsagutang magkakapatid. Yun ang malupit doon, nagsagutan sila, no? Kaya lang po, yun na nga baka ginagamit niya lang din na birahin. Marunong kasi yung Tulfo na yung anong mentalidad yan, yung mga sikat na sasakyan nila. Anong tawag doon? Ginagamit ni Tulfo lagi yung term na yan. Yung viral, no? Meron silang viral mentality. Viral. Kung ano yung viral, sinasakyan itong mga Tulfo na to. Nakakatakot. Parang ginawa ng influencer talaga. Ano? Ganyan sila yung mga influencer. Nagtitirahan sila, kahit magkakaibigan sila, tirahan sila ng tirahan, di ba? Para magkaroon sila ng views. Ngayon nga, parang may naaninagan tayo, mag-asawa, di ba? Nag-break. Hindi ko nababanggitin kung sino mga influencer yun, yung mga social media influencer. Pati yung pagiging relasyon nila nun, parang ginagamit. Ngayon, ito nakikiviral kayo, nakiki-influencer na rin. Pati ba naman dyan sa politika, nagkakaroon na rin ng ganyan? Po na maging pinuno kasi pero maganda yung mga punto ron at ang interpretasyon nga ni Libayan yung mga sinasabi ni may sinasabi si Ben Tulfo na against din siya sa mga politiko na wala namang kaalam-alam pero dahil yung daladala yung apelyido ng sikat na politiko nananalo. Di ba? Parang talbog din sa pamilya niya yun dahil kung tutuusin, wala pa naman po talagang kahit si Erwin, wala pa rin naman kahit nga si Rafi. Wala pa rin naman napapatunayan na malalaking magagandang mga batas na naipapasa Pero dahil sa sikat lang yung apelyido, kayang-kayang panalo. No? Kaya mababago yung sitwasyon ng ganyan na yung mga may mga tunay na kakayahan yung mananalo, no? Alam niyo sa two-party system, salan-sala kasi nila kasi kung sa two-party system bibihira po yung mga dalawa lang kasi yung dalawang partido lang yung maglalahok Kaya salan-sala po nila. Tapos sa kasawiang palad, kahit na kapartido natin si Willie Rebellion. Pag nanalo si Willie Rebellion, mananalo si Willie Rebellion. Wala kayo dyan, kahit wala pa. Totoo yan, si Willie mananalo yan. Kaso nga lang, ang tanong, kapag nanalo si Willie, is ganun pa rin kaya ang magiging paniniwala ni Willie. Kasi tayo, si Senator Rafi, alam natin yan, talagang bilib tayo dyan dati. No? Ngayon, parang inasa Senado siya, parang nag-iba rin. Di ba? Katulad kay Robin, nag-iiba, kay Manny Pacquiao, nag-iiba. Di ba? Paiba-iba, pag nandiyan na, nakaupo ka na Tsaka kay Senator Rafi sana, okay, kaso pag merong mga naging hot na yung issue niya, kapag merong ma-impluwensya na yung babanggain niya, medyo napapahinto siya, napapatigil siya, hindi niya na itutuloy. Parang nangingilag. Rating yan. Pagpasok niya, mananalo yan. Kaya dapat ipanalo natin si Acosta para labo-labo na sila dyan. Okay, bagamat pabor sa atin, no, mga makasara Duterte yung ginagawa ni Ben Tulfo. Kung ito man ay pinapasikat niya lang yung sarili niya, ano rin na tayo, di ba? Wag rin tayong padala, no? Maganda 'yon. Gamitin lang natin yung kapatid niya. Total, hindi natin ugaling manira ng tao Kung kapatid niya na naninira kasi pamilya na Pamilya na yung tapos namimigay din sila ng mga tupad. Ewan ko kung yun yung sinasabi ni Tulfo kasama yung pamilya ni Rafi na namimigay. Samantalang sa una, ganito pa banat ni Ben Naniniwala naman ako sa aking kapatid. Binaran niya si Senator Legarda. Nung una daw, binaran niya yung sa tupad, yung gagamitin ng mga politiko. Pero dapat daw, walk your talk, no? Walk your talk, utol. Hindi natin alam yung ibig sabihin ng walk your talk Walk your talk. Tigilan niya ba yung mga kamag-anak niyang mamigay ng tupad, mamigay ng AIX? O gumawa siya ng batas para ipagbawal yung mga congressman at mga senador na mamigay? Ayon, at ating natunghayan ang video na nagbula kay Banat Kapanig TV at syempre natunghayan din natin ang boses na yon na nagbula kay Sir Badong Arataldas. Kayo mga katunay, anong masasabi nyo about sa magkapatid na to?
Comment na po kayo sa comment box. So once again, I'm BT and I'm out. Peace.